Sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Sing hallelujah to the Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Magandang umaga po sa inyong lahat mga taga-subaybay, mga kababayan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay pagpapatuloy pa rin ng ating ginagawang exposition ng mga prophecy sa Book of Revelation. So habang tumatagal po ay lumalalim yung ating nagiging pag-aaral, kaya mas makakabuti po kung babalikan po ninyo yung ating mga previous episode ng Revelation series mula sa episode 1 hanggang episode 18 para hindi kayo malito sa mga tinatalakay natin ngayon. So paunawa lamang po mga kababayan, wala pong intensyon ang programang ito na sirain o batikusin ang anumang grupo ng pananampalataya. Tayo po ay nagbabasa lamang ng Biblia kung saan ang mga talatang binabasa natin ay ibinabangga din natin sa mga nangyayari ngayon, sa history, sa current events, para lalo nating maunawaan yung mga kaganapan ng mga hula o mga prophecy sa Biblia. Sabi nga sa Biblia dito sa Hosea 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. So mahalaga na alam natin, mahalaga na may alam tayo sa mga nangyayari para hindi tayo madaya ng kaaway, di ba? So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, basahin natin itong Kapitulo 13 ng Apokalipsis, ang talatay 11. Ang sabi po dito, at nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon sa lupa. At ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero, at siya'y nagsasalita na parang dragon. Sa talatang 13, ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. So sa ating nakaraang episode ay tinalakay na natin kung sino yung pangalawang halimaw. Siya yung magiging enforcer o katuwang nung unang halimaw na Antikristo. Ito po'y natupad sa bansang Amerika, na isang superpower na bansa na handang isakatuparan ang lahat ng ipag-utos ng relihiyong nakabase sa Roma, na siya namang unang halimaw. So dun sa ating binasang talata mga kababayan ay ipinakita ng Biblia kung ano-ano yung mga gagawin ng ikalawang halimaw. At isa sa mga gagawin niya ay, ang sabi, siya'y gagawa ng mga dakilang tanda, mga kababalaghan, na anupat na kapag papababa siya ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Ang sabi nung iba, ito daw apoy na ito na pinababa o pinabababa nung ikalawang halimaw is mga missile daw ito. Mga missile ito na parang mga bolang apoy na bumabagsak sa langit. Well, ang masasabi ko dyan mga kababayan, hindi lang naman kasi US ang nakakagawa nun, di ba? Kaya din yan ng Russia, kaya din yan ng China, kaya rin yan ng France, ng United Kingdom. Kahit nga yung bansang India at Pakistan, meron na rin silang mga nuclear weapon, yung Iran at saka yung North Korea. Kaya nilang magpabagsak ng missile mula sa langit sa paningin ng mga tao. So hindi lang US ang nakakagawa niyan mga kapatid. Kaya hindi totoo na ang ibig sabihin ng mga apoy na pinabababa ng second beast is mga missile. Kasi hindi lang naman ang US ang nakakagawa nun . So anong ibig sabihin nito? Hindi lang po siya isang military power, kundi isa siyang religious power. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, gumagawa siya ng mga dakilang tanda. Pag sinabing mga dakilang tanda, mga himala, mga milagro, yung pagpapababa niya ng apoy mula sa langit, it has correlation dun sa paggawa niya ng kanyang mga milagro at mga himala. Nakukuha niyo mga kababayan?
So meaning, itong second beast, ito po ay hindi lang military power eh. Meron din siyang kapangyarihang relihiyoso dahil dun sa mga himalang nagagawa niya. Revelation chapter 16 verse 13, ang sabi dito, "At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka." So dito sa talatang ito, mga kababayan, ang ipinapakita dito is yung tatlong kapangyarihan ng kadiliman na magsasanib puwersa sa huling araw eh. Yung dragon, yung unang halimaw at yung ikalawang halimaw. Yung ikalawang halimaw na pinag-uusapan natin, ang tawag sa kanya dyan sa chapter 16 verse 13 ay bulaang propeta. So yung second beast at yung bulaang propeta dito sa talatang ito, iisa lang yan. So therefore, the second beast is a religious power. Although meron siyang kapangyarihang politikal, mga kababayan, dahil meron siyang kapangyarihan or kakayahan na i-enforce yung mga kahilingan ng unang hayop at gawin itong isang batas na may kakayahang parusahan ng sino mang hindi susunod dito. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na yung second beast ay yung United Nation, hindi po. Paanong naging isang religious power ang United States, mga kababayan? Ganito yan. Kung babalikan po ninyo yung kasaysayan, yung naging pagtalakay natin sa episode 14 at 15, makikita nyo doon na ang US ay itinayo ng mga protestanteng nag-alsa laban sa Papa sa Roma. So dahil pinapapatay sila sa Europe, tumawid sila sa Atlantic Ocean, nagtayo sila ng mga komunidad doon sa New World. At doon nga nag-umpisa yung pagkakaroon ng bansang Amerika. Tama? Kaya ang pundasyon ng bansang Amerika ay demokrasya at protestantismo. So itong demokrasya at protestantismo kung saan itinatag ang bansang Amerika, ito pong dalawang ito ang inilalarawan naman ng dalawang sungay na parang sungay ng kordero. Akala mo maamo, akala mo mabait, pero dragon pala yung kanyang tunay na pagkatao. Kaso sa pagdaan ng mga panahon, nagkaroon ng problema. Parang nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga protestante eh. Bakit? Kasi yung mga protestante na dating nag-alsa sa Papa sa Roma dahil ipinapapatay nga sila, kalaunan, nakipagkasundo sila sa Papa. Nakipagbati sila. Kumbaga, may nangyaring compromise. Kumbaga, kinalimutan ng mga protestanteng ito yung nakaraang hidwaan. Nakipag-unite sila, nakipagkasundo sila. Bumuo sila ng isang napakalaking organisasyon, isang samahan ng lahat ng mga protestante sa buong mundo na ang layunin ay i-unite ang sangkaprotestantehan sa Papa sa Roma. Yung tinatawag nilang World Council of Churches or Ecumenical Council, mga kapatid. Kaya po ang bansang United States of America ngayon, bagaman hindi siya isang katolikong bansa, hindi katoliko yung kanyang opisyal na relihiyon, kumikilala pa rin siya sa kapangyarihan ng Papa sa Roma. Dahil nga yung mga major Protestant religion doon is nakipag-unite sa Papa. Hider ng mga evangelical sa US, nakikipagkompromiso sila sa Papa sa Roma. Kaya nga ang paniniwala ninyo ngayon is iba na sa paniniwala ng inyong mga pioneers. Dati yung mga pioneers ninyo naniniwala na ang Papa sa Roma ang Antikristo. Pero ngayon hindi na kayo naniniwala doon di ba? Para sa inyo, ang Antikristo ay in the future pa, hindi pa dumarating. Pero way back 15 hanggang 18th century, hindi ganyan ang paniniwala ng inyong mga pioneers. So sa mga puwersa ng kadiliman, ang Estados Unidos ang gumaganap bilang bulaang propeta. Kumbaga, si Satanas ang Diyos, yung Papa sa Roma ang kapalit ni Kristo, kaya nga ang tawag sa kanya is Vicar of Christ, kahalili ni Kristo, at yung Estados Unidos naman ang kanyang bulaang propeta. Isa sa mga tungkulin ng bulaang propetang ito is gumawa ng mga himala. Tingnan nyo si Moises at saka si Elias. Sila, mga propeta sila ng Diyos. Gumagawa din sila ng himala. Nakakapagpababa pa nga sila ng apoy at salot mula sa langit, di ba? So, yung propeta ni Satanas, ganun din. Binigyan din siya ng kapangyarihan na gumawa ng mga milagro, ng mga himala. Well, ang simbahang Katoliko, meron din naman silang mga himala. Meron tayong mga nakikita na mga rebultong lumuluha ng dugo, mga rebulto na nakakapagpagaling ng sakit. Yung iba, pinupunasan pa ng panyo. Tapos yung panyo daw na yun is nakakapagpagaling ng may sakit. Yan yung mga himala ng simbahan So, itong second beast,
is kaya din gumawa ng mga himala. Di ba totoo naman na yung mga non-Catholic churches sa Amerika, malalakas silang gumawa ng mga himala Father, in the name of Jesus. Ha? Yung mga ginagawa dito sa Pilipinas na pagpapagaling kuno ng mga may sakit, pagpapalayas kuno ng mga demonyo. Dalawa, tatlo, labas! Galing naman lahat yan sa USA. Natutunan lang naman yan ng mga ngaral dito sa Pilipinas dun sa mga preacher sa Amerika Ha? Nasa US ang sentro ng mga evangelicals at mga charismatic movement na gumagawa ng mga himala. Kaya kita nyo, ang pilay nakakalakad, ang bulag nakakakita, ang bingi nakakarinig. Yung inaalihan ng demonyo on the spot, tumitino Pero wag ka, alam nyo, maraming hocus-pocus dyan. Lahat yan gimmick mga kababayan, hindi totoo. Kaya nga siya tinawag na bulaang propeta, ibig sabihin yung kanyang mga himalang ginagawa ay mga hindi totoo, kasinungalingan, pagbubulaan. Ang totoo po dyan mga kababayan, sabwat lang din ng mga preacher, yung mga nagkukunya-kunyari ang may sakit He said, I've got the faith. All you need to do is obey. Yung iba dyan bayad. Yung iba naman na sinasabi na pagaling daw, pero ang totoo hindi naman talaga gumaling. May namatay pa nga We believe in God, we have faith. 7 weeks after attending Hin's miracle crusade, Expect the miracle. he passed away. Yung iba naman talagang may sakit, mga matitinding karamdaman. Pero alam nyo, pag in-screen sila, hindi rin naman sila ini-entertain But before long, they were stopped by the screeners who keep the truly sick and disabled away from Benny Hinn. Ini-screen muna kasi yan ng mga staff, tapos pag nakita ng staff na medyo mabigat talaga yung kanyang sakit, hindi nila ini-entertain yan. Kasi nga, mapapahiya yung pastor pag hindi nga nagamot yun. Pero kung halimbawa ang sakit is kati-kati lang, palalabasin nila na malala yung sakit. Any cancerous situation, they send them away. Then, people that had ordinary wounds that can heal will bring them in to present as cancer. Yung buni, sasabihin skin cancer. Yung konting ngawit sa katawan, sasabihin bone cancer. Nako, alam ko na yan mga kababayan dahil 10 years akong nagsasaliksik ng mga relihiyon. Nakita ko yung mga gimmick ng mga miracle worker daw, yung mga healing ministry. Maraming gimmick yan Marami na akong mga dokumentaryong napanood tungkol dyan. Pero bakit maraming naniniwala? Kasi nga, bulaang propeta sila. Magaling silang magbulaan, magaling silang mandaya. Kaya kahit peke, marami pa rin naniniwala Obserbahan nyo karamihan ng mga relihiyon na gumagawa ng mga himala. Hindi naman inaaral ang Biblia dyan di ba? Puro healing, miracles, and prosperity ang tinuturo dyan. Siksik, liglig, umaapaw na kayamanan ng ituturo. Pero yung pagsunod mismo sa kalooban ng Diyos, wala yun, hindi yun itinuturo. Ang turo dyan, tanggapin mo si Jesus kuno, pero ang aral, wala sa Biblia. All of you that will come tonight and receive Christ, Sasabihin lang, tanggapin mo si Jesus, ligtas ka na, and the rest, mali na turo. Maliwanag naman ang sinasabi sa Biblia. Ano sabi sa Biblia? Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang mga lingkod ng Diyos, nagsisitupad yan ng mga utos ng Diyos, hindi pananampalataya lang. Pansinin niyo yung mga relihiyon na mga puro milagro ang ipinapakita sa miyembro. Inalis nila yung utos ng Diyos, wala na daw utos, di na kailangan. But don't focus on obedience. Kaya ang mga miyembro laging nakatingin dun sa healing, dun sa prosperity, pero pagdating sa Biblia wala silang malay. Maliban dun sa pagkakapare-pareho ng turo nila, naniniwala din sila na ang church age ay nag-umpisa sa panahon ng Pentecostes. Yun yung time na yung mga apostol nagsalita ng iba't ibang mga wika. Nung umakyat si Kristo sa langit, iniwan niya yung mga apostol. Yung mga apostol is parang nakatanggap sila ng apoy na galing sa langit tapos nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Ayon sa mga evangelicals at sa mga relihiyon na bumangon sa Amerika, yung mga Protestant American religion, ang sabi nila, ang church age daw o yung panahon ng Kristyanismo, yung panahon ng iglesia sa mga hentil, ay nag-umpisa diyan sa panahon ng Pentecostes. And Pentecost, that Pentecost after Jesus' resurrection, ushered in the age of the church. Nagkakaisa sila diyan mga kababayan. Bakit ganun?
Bakit pare-pareho sila ng paniniwala dyan? Kasi yun daw nangyari sa mga apostol na sila'y nakatanggap ng apoy mula sa langit, which is yung Holy Spirit. Ang paniniwala nila, nagaganap ulit yan sa ating panahon. We are living in the age of the Spirit. So, Nakakatanggap ulit sila ng apoy na galing sa langit na ang sabi nila is Holy Spirit din daw yun. Kaya yung mga kaloob na pagpapagaling, yung mga healing ministry, yung mga himala, mga milagro na pinapakita nila, yun daw ang manifestasyon na muli daw ibinubuhos ng Diyos yung kanyang Espiritu Santo tulad ng nangyari sa mga apostol noon. Magtataka ka kasi yung mga apostol nung unang panahon, nung nahulog sa kanila yung apoy ng Espiritu Santo, yes, totoo, nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Pero yung mga wikang binabanggit nila o binibigkas nila, naiintindihan yun ng mga taong nakikinig sa kanila. Ito, pakinggan ninyo dito sa Kapitulo 2, ang talatay 7 hanggang 11 ng Gawa. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang sinabi, hindi bagat mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parsya, Medo, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asya. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta, Arabia. Paano silang nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? So meaning, yung sinasabi ng mga apostol, naiintindihan din ng ibang tao. Yun yung tamang speaking in tongues, mga kababayan. Bakit naman yung mga nag-i-speaking in tongues ngayon, parang wala namang nakakaintindi? Ashela haha, Ijula de Kidimoza, te porove abaste, Hijele mukrate sumiatesto. Ano yun? Kahit yata sila, hindi maintindihan yung pinagsasasabi nila Ang sabi sa Biblia, kung walang nakakaintindi, tumahimik ka na lang, huwag ka nang mag-speaking in tongues. Lalabas arte lang yan Pakinggan ninyo dito sa unang Korinto, Kapitulo 4, ang talatay 8 hanggang 11. Ano sabi dito, mga kababayan? Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din naman, paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila naiintindihan? Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Nakita nyo? Magsasalita ka, wala namang nakakaintindi. Di tumahimik ka na lang, di ba? Nagsasalita ka lang sa hangin mabuti sana kung yung sinasabi nitong mga pastor na ito is meron talagang equivalent sa ibang wika o may ibig sabihin sa ibang wika. Wala Ano yun? Kahit Arabo, kahit Muslim, kahit Incheck, kahit Ruso, kahit Afrikano, hindi ko maintindihan Kasi ano lang, imbento lang yun, mga kababayan Yung tunay na speaking in tongues is nagsasalita yan ng ibang wika na naiintindihan ng ibang bansa. Hindi yan yung salita na wala namang nakakaintindi kahit anong bansa. Tapos, bukod sa speaking in tongues, meron din silang tinatawag na yung slain in the spirit. Slain in the spirit. Epekto din daw ito ng Holy Spirit. Alam nyo yung slain in the spirit, mga kababayan, yung hahawakan ka ng pastor sa noo tapos bigla kang bubulagta. Alam nyo, matinding kadramahan din yan. Wala namang ganyan sa Biblia Nabasa ko na buong Biblia pero wala akong nabasang ganyan na ginawa ang mga apostol ngayon, laganap yan. Bubulagta tapos biglang nangingisay pa, Tandaan nyo to, mga kababayan, wala ni isa mang apostol si Kristo na gumawa niyan. Bukod tanging mga charismatic, mga evangelical, mga born again lang ngayon ang gumagawa niyan. Sa Biblia, wala yan, mga kababayan. Kung meron mang ganyan sa Biblia, mga kapatid, hindi gawa ng Diyos yan, gawa ng demonyo yan. Pakinggan ninyo kung sino yung mga nangingisay tsaka biglang bumubulagta. Pakinggan ninyo ito. Marcos 9:20. Ang sabi dito, dinala nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu,
biglang pinapangisay nito ang bata. At ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Nakita nyo? Sino yung nagpangisay sa kanya? Hindi si Jesus, kundi yung masamang espiritu na nasa kanya. Kaya yung mga hinahawakan ng pastor tapos biglang bumubulagta, nako, hindi Diyos ang may gawa niyan eh. Masamang espiritu yan, kapatid. Masamang espiritu yan. Ang nagpapangatal sa tao ay kapangyarihan ng demonyo, hindi ang Diyos. Alam nyo kung ano yung ginagawa ng tunay na Holy Spirit na galing sa Diyos? Ang ginagawa nun, nagpapatatag siya. Hindi siya nagpapatumba, nagpapatatag siya. 8:26 ng Roma. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Nakita nyo? Papatatagin ka ng Espiritu, tutulungan ka sa kahinaan, hindi ka manlalata, hindi ka bubulagta. At maliban dyan sa speaking in tongues, maliban dyan sa slain in the spirit na pauso nitong mga pastor na ito, meron din silang tinatawag na laughing in spirit, yung para kang baliw na tawa ng tawa. Isa din daw yon sa manifestasyon ng Holy Spirit, mga kababayan. Ang nagpauso niyan is yung isang American evangelist na si Tom Hagen, na kung tawagin nila is bartender of the Holy Spirit. Nakita nyo? Meron bang bartender of the Holy Spirit sa Biblia? Wala niyan, imbento yan. Meron pa yung parang niyuyug-yug-yug-yug ka. A wild elephant. It was radical. Meron pa, mga kababayan, yung parang kumakanta sa sa isang tribo sa Africa. Napaka-weird nun. Yung parang sinasapian ng demonyo sa Africa. Tapos meron pa dyan yung parang nagiging hayop, umaatungal sila, kumakahol sila, ginagaya nila yung pusa. Yan, manifestasyon din daw yan ng Holy Spirit eh. Alam nyo, delikado yan mga kapatid eh. Yung mga umaatungal ng ganyan na parang mga hayop. Sabi sa Biblia, hindi Holy Spirit ang may kagagawan yan. Masasamang espiritu ang may kagagawan yan. Pakinggan ninyo dito sa Isaiah 8:19. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsangunian sa masamang espiritu at sa mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ng kanilang Diyos dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Nakita nyo? Yan gawa ng masasamang espiritu yan yung humuhuni o umaalulong. Nako. Kaya ingat kayo mga kababayan. Yan ang gimmick ng mga malalaking relihiyon o mga evangelical sa Amerika, mga kababayan. Kung ano-anong mga tanda at mga kababalaghan para iligaw ang maraming kaluluwa. Merong kumi-question sa programang ito, bakit ko daw sinasabi na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ang tatak ng Diyos? Hindi ko daw ba alam na ang tatak ng Diyos is yung Holy Spirit? Alam ko, nakasulat nga yun Efeso 4:13. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Nasa Biblia yon. Pero ang problema dyan, kahit ang demonyo, pwede niyang sabihin na meron siyang tatak ng Espiritu Santo. Kahit si Hitler, pwede niyang sabihin na meron siyang tatak ng Espiritu Santo. Kahit sino, kahit yung pinakamasamang tao sa mundo, pwede niyang sabihin na meron siyang tatak ng Espiritu Santo. Kita nyo itong mga pastor na napanood natin. They are claiming that they have the Holy Spirit by showing those signs and wonders na wala namang basihan sa Biblia. In fact, galing nga sa diablo yan. Mga gimmick nga nila yan na galing sa demonyo Hindi sa Diyos yan. So, paano mo malalaman na meron kang tatak ng Espiritu Santo? Ganun ba kadaling sabihin yon? Alam naman ng Diyos na kahit sino, kahit kampo ni Satanas, pwede siyang magpanggap na meron siyang Holy Spirit. Pababayaan ba ng Diyos na gano'n na lang yon? Basta mo na lang i-claim? Hindi ba nagbigay ang Diyos ng iba pang mga palatandaan para mapatunayan na meron ka talaga o natatakang ka talaga nun? Ito, pakinggan ninyo kung sino yung talagang may tatak ng Espiritu Santo ng Diyos. Pakinggan ninyo sa Roma 8:4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Nakita nyo? Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang trabaho ng Holy Spirit at ng kautusan ng Diyos iisa lang.
Ang kautusan ang nagsasabi sa iyo na ang ginagawa mo ay masama at kasalanan. Tama? Kung hindi dahil sa kautusan, hindi mo naman malalaman na nagkakasala ka na eh. Yung Espiritu Santo, ano ginagawa? Ganun din mga kababayan yung ginagawa niya. Ang Espiritu Santo ang nagko-convict sa iyo o sumusumbat sa iyo ng mga kasalanang ginawa mo. Pakinggan ninyo sa 16:8 ng Juan. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. See? So ang kautusan at ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa iyo, ang susumbat sa iyo na ikaw makasalanan ka. Susumbatan ka, kukonsensyahin ka sa mga bagay na ginawa mong mali. Hanggang sa ma-realize mo na kailangan mo pala ng isang tagapagligtas na mag-aalis sa iyo sa kasalanan. Take note isang tagapagligtas na mag-aalis sa iyo sa kasalanan. Meaning, aalisin ka sa pagiging makasalanan. Hindi yung niligtas ka na tapos makasalanan ka pa rin. Doon papasok si Kristo sa buhay mo. Kung sasampalataya ka, ililigtas ka sa kasalanan para huwag ka nang mag-suffer sa parusa sa huling araw. So kapag iniligtas ka na nung tagapagligtas, tanong, makasalanan ka pa ba o hindi na? Sabi nung iba, ay makasalanan pa rin kahit iniligtas ka na. Lumalabas, nonsense ang ginawa ni Kristo sa inyo. Walang kwenta yung ginawa ni Kristo sa buhay nyo, di ba? Niligtas ka na nga, makasalanan ka pa rin. Dapat kung niligtas ka na ni Kristo, mula dun sa kasalanan, hindi ka na makasalanan. Simple logic lang yan, mga kababayan. Madali lang maintindihan. Pero itong mga born again, mga pastor ng born again at ng mga evangelicals, what makes you hard to understand this simple logic, mga pastor? Mahirap bang maintindihan yan? Sasabihin nyo pa sa mga tao, walang matuwid. No man is perfect, sabi sa Biblia. Sino ba tinutukoy dyan na walang matuwid? Mali interpretasyon nyo dyan eh. Sino ba tinutukoy dyan na walang matuwid? Kung iniligtas ka ni Kristo sa kasalanan, kasama ka pa ba dyan sa mga walang matuwid na yan? Pakinggan ninyo, Roma 3:10. Sino tinutukoy dyan? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kung iniligtas ka ni Kristo sa kasalanan, kasama ka pa ba dyan? Kasama ka pa ba doon sa mga taong hindi humahanap sa Diyos? Kasama ka pa ba doon sa mga taong nagsilihis at nawalan ng kasaysayan? Kasama ka pa ba doon sa mga ulupong kung iniligtas ka ni Kristo? Siyempre hindi na. Pakinggan ninyo Colosas 4:12. Hindi binabasa ng mga pastor to eh. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. See? Makasalanan ka pa ba? No, of course. Perfect ka na, kasabi dyan sa talata eh. Sakdal ka na. Kailangan mo lang is manatiling perfect. You have to maintain your perfection. Sabi dyan, that ye may stand perfect and complete in the will of God. Yung mga evangelical at born again, paniniwala nila ba, kahit nilinis ka na ni Kristo, para pa rin silang maruming basahan. Ang paniniwala nila, maruming basahan pa rin sila, makasalanan pa rin sila. Kaya ikaw, huwag ka na sumunod sa utos. Ganun din naman marumi ka pa rin sa Diyos. Walang matuwid kahit isa. So dahil walang matuwid, nakabasa sila na walang matuwid, huwag ka nang sumunod sa utos dahil nagkakamali ka rin naman. Kita nyo na yung kahangalan yan ng mga pastor na itinanim sa isip nitong mga nauto nila. Ang logic nila parang ganito yan nag-asawa ka. Yung napangasawa mo hindi perpekto, nagkakamali din. So ano gagawin mo? Dahil hindi perpekto yung asawa mo, iwalayan mo dahil di siya perpekto? Ganun ba yon? Ganyan ang logic nyo Porque nagkakamali ka sa kautusan ng Diyos, hindi mo nasusundin. Ganun ba yon? Diyan kayo naligaw ng mga pastor nyo. So kung hindi ka na makasalanan, ang tanong, gagawa ka pa ba ng kasalanan? O susunod ka na sa utos ng Diyos para wag ka nang bumalik dun sa dati mong mga pagkakasala? Pag bumalik ka ulit sa dati mong mga pagkakasala, susumbatan ka na naman ng Espiritu Santo at saka nung kautusan, di ba? So para wag ka nang bumalik dun sa dati, syempre susunod ka na.
And that is the real born-again experience, mga kababayan. Pakinggan ninyo, Roma 6:4 hanggang 6, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. No, kung papaanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayong makakalakad sa panibagong buhay. Na nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon ay huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya kung tunay na may tatak ka ng Espiritu Santo, yung mga kahilingan ng kautusan matutupad na sa iyo. Hindi ka na magkakasala kasi yung kasalanan, paglabag yun sa utos. Sin is the transgression of the law. If you will avoid sin, you will no longer transgress the law, right? Kaya yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, yan ang talagang tatak ng Espiritu Santo. Kung meron kang Espiritu Santo ng Diyos, sumusunod ka sa utos. Pakinggan ninyo, sa isa-is ng Deuteronomio. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. Nakita nyo? Ano yung tanda ng Diyos sa noo at sa kamay? Yung utos niya, yung kanyang mga salita. Kaya kung alam mo yung kalooban ng Diyos, kung may kaalaman ka sa kanyang mga utos, hindi ka madadaya ng mga nagpapanggap lang eh. Yan ang magiging protection mo laban sa mga alagad ng mga demonyo na nagpapanggap lang na may Espiritu Santo daw sila ng Diyos. Kung titingnan mo naman yung tunay na pagkatao ng mga pastor, magigimbal ka naman. Ito, panoorin nyo. See, Jesus said, by their fruits you will know them. And just watch the person's fruits. If they display a clean life, a Christian character, if they show true Christianity, then they're really for real. See? Yan ba sa Diyos ba yan? Actually, yung tao na yan na binigyan ni Pastor Benihin ng droga, namatay din yan nung gabi na yon dahil sa overdose. At alam nyo mga kababayan, itong mga pastor na ito, napakayayaman na nitong mga pastor na to. Ang bahay nila, multi-million dollar ang halaga ng mga mansyon. At yan, mga may sarili pang mga jet yan ha. Actually, halos lahat nga ng mga charismatic leader at mga prosperity preachers sa US, ganyan. Pero tingnan mo ang buhay. May preacher, iniwan yung kanyang asawa at mga anak at sumama sa sa mas batang staff niya, nakabit niya. At yung ginawa niya na yon, binasbasan pa yon nung kinikilala nilang head prophet. May preacher na ginagawang parausan yung mga babaeng seminarista niya. Meron pang preacher na yung kanyang anak is pinabayaan na parang aso sa lansangan. May preacher na ipinangangalandakan yung paggamit ng bawal na gamot. Hello, with the glory. And take note itong mga preacher na ito pa ang natuturo ng anointing of the Holy Spirit daw. At paniwalang-paniwala naman yung mga tao. So tanong natin ganito, saan ba galing ito mga kababalaghan at mga miracle puno na ito? Sino ba pasimuno nito? At bakit ang mga tao is paniwalang-paniwala? Alam nyo kung saan galing to mga kababayan? Galing ito sa mga kulto na kung tawagin is Kundalini. Sino sa inyo pamilyar dun sa Kundalini? Yung Kundalini, yan po ay isang kulto na nanggaling sa India at yan po ay isang demon worship na kulto sa India. Kung matatandaan ninyo dun sa ating nakaraang episode 16, pinag-aralan po natin dun yung tinatawag na Vatican II Council. Isang malaking convention ng mga relihiyon sa mundo sa pangunguna ng Papa sa Roma. Nandun lahat ng mga relihiyon, mga Muslim, mga Judaismo, mga animista sa Africa, sa Amerika, mga Buddhist, mga Taoist, mga Zoroastrians, mga Shinto, at kung ano-ano pang mga karumal-dumal na relihiyon sa mundo. Nagkaroon sila doon ng sharing of faith and practices. At isa sa mga inadapt ng mga Kristiyano is yung tinatawag nilang Kundalini. So, ang layunin ng Vatican II is gawing lively o buhay yung Christian worship to the point na inadapt nila yung mga ginagawa ng mga relihiyong pagano, ng mga kulto. So yung mga protestanting nandun, na umattend dun sa meeting na yon, inadapt nila yung mga ganong practices. At ang mga nag-adapt niyan, lalo na yung mga Pentecostal, mga Evangelical, kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na mga charismatic movement. At isa sa mga inadapt nga nila is yung tinatawag na Kundalini. Alam niyo po ba yung slain in the spirit?
ng mga born again, yung hahawakan ka ng pastor sa noo, bigla kang bubulagta. Wala sa Biblia yon. Galing yon sa practice ng Kundalini, na kung tawagin nila is yung Shaktipat. Shaktipat. Akala ng mga born again, sa Diyos yan. Pero sa demonyo yan, mga kababayan. Ako, maawa kayo sa kaluluwa nyo. Never na ginawa yan ng mga apostol. So yung slain in the spirit, dinagdagan pa nila yan. Nag-imbento pa sila ng kung ano-ano pang mga gimmick na galing din dun sa kulto sa India, hanggang sa maglabasan na yung mga weird practices na ipinakita ko sa inyo kanina. Yung pagtawa na para kang baliw, yung kumakahul ka na para kang aso, hindi ka naman aso, mukha kang pusa, gumagapang ka. Naku, yan mga gimmick lang yan. Pero ang totoo, kinuha lang yan sa Kundalini, mga kapatid. From Luke chapter 1. At ang sabi ng mga pastor is daw yan, works of the Holy Spirit. Apoy na galing sa langit. Ito, pakinggan ninyo si Bentley. Clark, and I asked him to come out, dear Randy, because I know you're a fire starter, and you've been lighting fires all over the world. Hindi apoy ng Holy Spirit yan. Maliwanag na yan, demon worship. Yung holy laugh, yung spirit of drunkenness, yung para kang lasing na nagsisermon, parang kakagaling mo lang sa tumahan. I want to read from Luke chapter 1. Some of you think that I don't give readings. Tapos bigla kang pumasok sa simbahan, nagsermon ka. Naku. Tapos yung para kang hayop na umuungol. Ang tawag sa Kundalini diyan, alam niyo kung ano, mga kababayan, yung kriya. Kriya. Nagpapanggap silang parang hayop. Pag hinawakan sila nung head nung kulto, nangingisay na sila, para silang mga hayop na umuungol-ungol doon. Tapos yung niyuyug-yug mo yung ulo. Yan ba, mga kababayan, sa Diyos ba yan? Nasa Biblia ba yan? Sabi nga sa Biblia, ang tawa ay ulol. Ecclesiastes 2:2, aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol. At sa kasayahan, anong ginagawa nito? Nakita nyo, mga kababayan? Tapos sasabihin mo yung tawa is gift of the Spirit. Naku po. Tanong, bakit maraming napapaniwala nito? Bakit maraming mga nadadaya itong mga impostor at mga bulaang mga ngaral na ito? Well, that is the power of hypnotism, mga kapatid. Itong mga born again at charismatic na mga prosperity and healing preachers na ito sa US, gumagamit sila ng tinatawag na hypnotismo. Inamin yan ng isa sa mga multi-millionaire preacher nila doon na si Benny Hinn. Pakinggan ninyo. Let every guard down. First, there's the classic hypnotic induction. You will not protect even your emotions anymore. You become completely open. Because the anointing demands that every part of you be open. And at those moments, you are extremely fragile and extremely sensitive. We showed the footage to a professional hypnotist. And he said, and I quote, "This is something we do every day, and Mr. Hinn is a real professional." Well, I would react by simply saying that these manifestations do happen. Yet, at the same time, the real, the divine, is still there. So, maliban kay Benny Hinn, nag-aral din ng hypnotismo yung iba pang mga charismatic preachers. Ito, babasa tayo ng isang quote, mga kababayan. Other endorsers of the Alpha courses are Charles Colson, Bill Bright, Tony Campolo, Jack Hayford, Cardinal William H. Keeler, Archbishop of Baltimore, Richard Foster, Bill Hybels, Pat Robertson, Luis Palau, George Gallup Jr., David Yonggi Cho, Billy Kim, Paul Cedar, a frequent speaker of the Billy Graham School of Evangelism, Robert Schuller, and Leighton Ford,
Billy Graham's brother-in-law and former vice president of the Billy Graham Evangelistic Association. O nakita nyo, nabanggit dyan yung salitang alpha. Ano ba yung alpha? Pakinggan ninyo. Power of the Witch, the Earth, the Moon, and the Magical Path to Enlightenment by Laurie Cabot with Tom Cowan. The science of witchcraft is based on our ability to enter an altered state of consciousness we call alpha, where brain waves register at 7 to 14 cycles per second. As mentioned earlier, this is a state of consciousness associated with relaxation, meditation, and dreaming. So nakita nyo? So itong ganitong klaseng pandaraya mula sa Amerika, kumalat ito sa iba't ibang panig ng mundo, sa Australia, sa New Zealand, sa Africa, sa Korea, sa Europe, kahit dito sa Pilipinas. Kaya kita nyo, iisang technique lang iisang turo lang sila Tanggapin mo si Jesus, ligtas ka na. Wala nang utos-utos pa, hindi na kailangan ng utos. Ni Biblia nga hindi mo na kailangan Kaya nga hindi sila tinuturo ang bumasa ng Biblia So, going back to the book of Revelation, ang sabi dito sa 13:13, at siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Itong apoy na ito, hindi ito literal na apoy. Hindi rin ito apoy na galing sa Diyos. Ito'y apoy na sumisimbolo sa huwad na espiritu ng dyablo na ginagamit upang dayain ng mga tao sa mundo. Papaniwalain ng mga tao sa mga mirakulo, sa mga peking himala, sa mga kababalaghan ng demonyo para takpan ang mata ng mga tao at huwag nilang makita kung ano yung talagang kalooban ng Diyos. Isasagawa ito nung pangalawang halimaw na nilalarawan ng huwad ng Kristyanismo at ng mga relihiyon sa Amerika na nakipagkaisa dun sa unang halimaw na nasa Roma. Kaya tama yung sinabi ni Kristo Mateo 7:21-23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.